meron pong isang social experiment na napanood po kami sa YouTube. Taong grasa po ito, nangangaroling. Baka kasi mapapunta sa inyo, hindi nyo alam ang gagawin ninyo. Kumakanta po siya, taong grasa, nagbabahay-bahay. May mga tumatanggap sa kanya, may mga hindi tumatanggap, pinagtatabuyan. Kasi nga, taong grasa. Ito po yung kanta po niya, pakinggan niyo po. Sana ngayong Pasko ay malang... Nene, stop. Pwede sa iba ka na lang mga ruling. Busy kami dito. Hindi ka pa naliligo, maligo ka na muna. Ganun po, tinataboy po yung taong grasa. Kaya yung taong grasa po, lumipat na naman po sa isa pa pong bahay. Kanta ulit po siya. Sana ngayong Pasko ay malang... Saglit lang, pagod kami dito, puyat kami ng party namin, Christmas party sa kumpanya, ingay-ingay mo, di ka pa naliligaw, ang gulo-gulo ng buhok mo, alis ka dito, talagang pinapaalis. Pinapaalis po. Social experiment yan, baka pumunta po sa inyo, napakaganda pong karanasan po yan pag natsyempuhan po niyo. Eto na ho yung pangatlong bahay. Sana ngayong Pasko ay malang... Binuksan po ng nanay yung pintuan. Binuksan. Ganda ng boses. Kanta mo, Ning. Sige pa, Ning. Ang ganda. Sa pangatlong bahay, umiiyak po yung nanay. Umiiyak. Umiiyak. Napasabay pa yung nanay. Sa araw ng Pasko. Yung nanay po, palakpakan po natin. Pagkatapos, binigyan po yung taong grasa po ng aginaldo. Siguro parang 20 pesos. Tapos sabi po nung taong grasa, bakit po kayo umiiyak, Nay? Sabi po nung matanda, naalala ko kasi yung anak ko na wala na kay Lord na. Paskong Pasko, wala siya. Na kay Lord na kasi siya. Bakit po, Nay, na sa dami-dami ng pinuntahan kong bahay, kayo lang po yung nagmagandang loob, yung iba po pinapalayas ako, pinapaalis ako. Sabi niya, kahit naman mahirap lang kami, hindi kami sumusuko na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Alam niyo po, umalis po yung taong grasa, mga kapatid. Pagbalik po, may dala pong kabang-kabang bigas, tapos binigyan pa ng maraming pera yung matanda. Sabi, Nay, social experiment namin ito. Sa lahat ng bahay na pinuntahan namin, kayo lang po yung tumanggap sa amin. Kaya bilang pasasalamat, tanggapin niyo po aming regalo. Ang dami kabang-kabang bigas, tapos ang daming pera. Lalong umiyak po yung matanda sa tuwa. Sabi ko nga, ano kaya kung gawin natin yan? Sabi ng kausap ko, naku, baka hindi gawin yan ng music team. Siguro naman, kahit ako, magtaong grasa ako. Kakayanin ko yan, kaya lang, di ko kayang kumanta. Ang tanong po doon, pinag-iisipan ko po yon, bakit yung iba hindi siya tinanggap? Pinalayas siya, pinandidirian siya. Siguro ang pinaka-analysis lang natin dyan, siguro may mga tao talaga, they are not kind. Tanungin mo ngayong katabi mo, mabait ka ba? Siguro yung iba, mabait lang sila sa mabango, mabait lang sila sa may itsura, bagong ligo, maayos tignan. Pero may mga tao po, hindi po sila mabait sa mga ganyan. No, kaya nga social experiment. Siguro yung iba, mabait naman, kaya lang sumuko na po sila maging mabait. Sumuko na po sila maging mabuti. Pero ito pong matandang babaeng ito, kahit sa hirap ng buhay, makikita mo mahirap na may buhay niya, pero nagbigay pa rin siya ng aginaldo. Siguro may mga ganun tao na kahit anong hirap ng buhay, hindi pa rin siya susuko
na maging mabuting tao. Sino po ang ganito po ang lagay ng kanyang pananampalataya na kahit anong mangyari, hindi niya isusuko yung pagiging mabuti niyang tao. Pakisabi nga sa katabi mo, wag mong isuko yan. Yan yung natatanging kayamanan na meron ka, yung pagiging mabuting tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi po, 2023. Sabi po nila, marami po ang naghiwalay. Naghiwalay ngayong 2023. Totoo po ba yon? Taas nga ang kamay mga nagsasabing, totoo yan, 2023, dami nga naghiwalay. Taas ang kamay, nagsasabing, totoo yan. Hanggang ngayon po, pinag-uusapan pa rin po ang Katniel. Tagal na hong naghiwalay, pero maingay pa rin. Siguro, dami nilang fans, pero sabi ng mga nakausap ko, hindi naman ako fan yan pero ewan ko, naawa kasi ako doon sa girl. Mabait kasi yan mabait yan na anak, mabait yan na kapatid. Kahit sa mga matatanda, yung driver, matanda, mabait yan. Kahit sa fans, mabait yan. Kaya kahit hindi po sila fans, affected pa rin sila. Pero ako po naniniwala na kahit hindi 2023, marami din naman naghiwalay. Tama po, kahit mga nakaraan taon, mga nagdaan pang mga taon, dami rin naman. Bakit po? Kasi po, bawat relasyon, susubukin po yan. Dadaan yan sa pagsubok. Walang relasyon na hindi dumaan sa pagsubok. Lahat po ng relationship, dadaan po yan sa bagyo. Dadaan yan sa unos. Bakit? Para itest kung talagang kayo. Kung gaano kayo katatag. Kaya salamat sa Diyos sa mga magkatipan, mag-asawa na dumating yung maraming taon, dumating yung mga pagsubok, hindi pa rin nila sinusukuan ng isa't isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Even our relationship with God, dadaan po yan sa pagsubok. Dadaan yan sa mga challenges. Liligligin yan ng kaaway. Kahit yung ating pananampalataya sa Panginoon, maniwala ka kapatid, kahit ikaw na may relasyon ngayon sa Panginoon, buhay Kristiyano, nandiyan ka sa journey ng pagiging mananampalataya, ay naku, dadaan yan. Hindi po palaging blessing, pagpapala, hindi po laging ganon. May kaaway po tayo, may dyablo po tayo na kaaway, at hindi po titigil yan hanggat nabubuhay ka. Hanggat nakikita niya na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka titigilan yan. Pero kapag ikaw ay magpapatuloy, kahit anong gawin niya, hindi ka affected, kahit anong gawin niya, bumabangon ka, darating ang panahon, magsasawa din yan. Amen! Pagsasawaan ka rin yan. Kasi kahit anong gawin niya hindi ka tumitigil, hindi ka sumusuko, hindi ka humihinto, abay, pagsasawaan ka niyan. Amen. Even a relationship with God, it will be tested by fire, by trials. Ito pong relationship natin sa Panginoon, meron pong mga naniniwala na ang tawag sa kanila mga Armenians. Konting theology lang yung pong mga naniniwala sa ganitong paniniwala, sa ganitong view, ang kanilang pananaw, yung salvation natin pwedeng mawala. It's a gift from God, pero pag hindi mo iningatan, it can be lost. Para sa kanila, ang salvation ay conditional. Pag ikaw ay mananatili sa Panginoon, nandyan ang kaligtasan. Pero ang sabi daw ng Hebrews 10:26, pag tumalikod ka sa Panginoon, matapos mong tanggapin ang liwanag, ang katotohanan, ang mabuting balita, tapos magbabackslide ka pa. Ang sabi ng Hebrews 10:26, wala nang hain na maipagbibigay sa iyo para sa iyong kapatawaran. Para sa kanila, ang salvation pwedeng mawala. Pero po may mga view na ang tawag po ay, pagsabi po, Calvinist. Ito pong view na ito, naniniwala sila na ang kaligtasan
permanente na yan. Hindi na mawawala. Ang verse nila madalas, marami yan, Romans and even Ephesians 1:4, naniniwala sila na we are chosen by God before the foundation of the earth. Bago ka pa mag-exist, bago pa itayo ang mundo, bago pa mamatay si Kristo sa krus, kilala ka na ng Panginoon. At dahil pinili ka niya, kahit dumating yung time na ma-discourage ka, mapagod ka, o tumalikod ka sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan para makabalik ka sa Kanyang presensya, sa iyong calling. Para sa mga Calvinists, ang salvation, hindi na po yan mawawala. Because it's a gift from God daw. Hallelujah. Pastor, paano po kayo? Ano paniniwala nyo dito? Ako po, both. Para sa akin, pares ko po itong pinaniniwalaan. Bagamat, contradicting po ito. Bibihira po yung mga pastor na pinagsasama yung ganitong paniniwala. Bihira po. Kadalasan po mga pastor, ang mga theologians, nag-aaway po sila, nagtatalo po sila. Ako po, parehas ko po itong pinaniniwalaan. Bakit? Kasi po, ang ganda rin po ng Arminians kasi iingatan mo eh. Iingatan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka magpapabaya. Hindi ka magkakaroon ng pride. Lagi kang magbabantay sa sarili mo, sa relasyon mo sa Panginoon na dapat ilabang ko to. Kasi pag di ko to nilaban, pwede ako mapahamak dito. Gusto ko rin po ang Calvinist kasi kahit dumating man yung panahon na sasadsad ako, dumating man yung panahon na panghinaan ako, tumalikod ako sa Panginoon, may matitira pa ring hope. May matitira pa rin pananampalataya na, Lord, kahit bagsak na ako, pwede akong bumalik, sabi mo. Hahatakin mo ako pabalik sa inyong presensya. Kaya, pinag-combine ko po siya. Pero para sa inyo, bahala po kayo. Kung ang pananampalataya nyo, pwedeng mawala ang salvation nyo, it's up to you kasi nasa Bible naman yan. Kung nasa inyo, parang hindi na po mawawala, nasa Bible din po yan. Wala pong problema. Ang punto lang, ang relasyon po natin sa Panginoon, kailangan po nating ingatan. Kasi even a relationship with God, pwede po itong maliglig, pwede po itong yanigin ng kaaway. Amen. Kaya, tingnan niyo po, ang modern Christians ngayon, mabilis po dumami. Pero marami po ang mababaw. Tanungin mo yung katabi mo, mababaw ka ba? Mahirap yan pag mababaw. Kasi pag mababaw ka, kaunting pagsubok lang, kaunting salita lang, kaunting diferensya lang, pwede kang bumigay, pwede kang sumuko. Sino po dito yung malalim na Kristiyano? Pakisabi nga sa katabi mo, nakikita ko malalim ka kay Lord. Kasi dumaan ka na sa kung ano-anong mga atake ng kaaway, kung ano-anong mga pagsubok sa buhay, abay, nananatili ka. Matatag ka. Amen? Yan po ang problema po ng maraming Kristiyano dahil mababaw yung pagkakatindig ng relasyon nila sa Panginoon. Abay, madali pong bumigay, madali pong sumuko. Meron pong tinatawag na 700 Club Asia. Ewan ko po kung nakakapanood po kayo doon. Manood po kayo kasi ang 700 Club Asia, magpapadala ka ng kwento ng buhay mo. Pagkatapos, pag pinadala mo yung patotoo mo kung paano ka binago ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, isasadula yun. Ipapalabas yun sa national TV. Ganun po ang 700 Club Asia. Ito pong 700 Club Asia, marami po itong nami-minister. Marami po siyang nare-reach out. At meron po siyang group chat na ang pangalan ay Friends Who Like 700 Club Asia. Kasali po ako dyan. Ewan ko kung napasali ilan. Sali po kayo, maganda po yan. Ang member po niyan ay nasa 264,000 members. Napakarami po, napakarami. Kasi ang purpose po doon,
palakasan. Praying for one another. Pwede kang magbigay ng prayer request, i-share mo yung devotion mo, i-share yung preaching ng pastor mo. Ang ganda, palakasan. Kaya lang po, marami ngayon na naglilib. Marami ngayon na nadi-discourage. Nagpapalam, alis na ako dito. Kasi po, di ba ang dami pong members niyan, marami po rin pumapasok ng mga unbelievers, scammers, mga nangi-scam, mga nag-aano ng iba't ibang klaseng negosyo. Kaya marami naglilib. Sabi ko sa kanila, huwag po kayong ma-discourage. Kasi ang pagsubok na yan, madali lang ho yan. Kumpara po sa mga sinaunang Kristiyano, sabi ko, alam niyo po ba yung early Christians? Marami silang pinagdaanan. Itong mga pinagdadaanan natin, madali pa lang to. Naglilib kagad kayo. Alam niyo, sa early Christians, ano mga pinagdaanan nila? Napakarami. Nandiyan, binabato po sila. Binabato. Pinapakain sa leon. Pinapako sa krus. Hinihiya. Inaalimura. Pinagnanakawan. Pinapatay, sinusunog. Pero ito mga Kristiyanong ito, nagpapatuloy. Hindi sumusuko. Kako nahaluan lang tayo ng mga nagtatanim ng mga negative seeds, ang tawag dyan. In-explain ko sa kanila yung Matthew 13. Sabi ko, may talinghaga ang Panginoon sa Matthew 13 na tinatawag na the parable of the weeds. May nagtanim na servant kasama yung kanyang Panginoon na mga mabubuting binhi. Pagdating po ng gabi, yung kaaway ng Panginoon, nagtanim po ng mga masasamang binhi. Early in the morning, nagsumbong yung servant sa kanyang Panginoon, Panginoon, tingnan nyo yung ginawa ng kaaway nyo. Yung tinaniman natin na mabubuting binhi, hinaluan nila ng masamang binhi. Ano gagawin ko? I-harvest na ba natin ito? Sabi ng Panginoon, wag. Madadamay yung mga mabubuting binhi. Wag. Intayin mo yung harvest time. Intayin mo yung judgment day. Kasi sa judgment day, paghihiwalayin niya ng Diyos yung mabuti sa kanan, yung masama sa kaliwa. Ang ibig po sabihin niyan, sa mga ministries, churches, mga Christian organizations, hindi mo yan mawa 100% na lahat ng tao dyan pure motives. Hindi mo mawa 100% na lahat yan ay banal. Mahahaluan at mahaluan yan. Amen? Sabi ko sa kanila, pag nag-give up kayo, nag-live kayo, ang babaw naman natin. Hindi pa nga tayo pinapako sa krus. Hindi pa nga tayo hinahagi sa kulungan ng leon. Yan lang eh. Eh di wag mong i-click, wag mong i-entertain. Nagigets po natin mga kapatid. Kahit po sa local church po natin, even to our local church, kung minsan may gagawin ng kaaway, at hindi po tayo dapat ma-discourage. Amen? Amen? Ako nga po, pang may mga bagong member na papasok sa church, Brother Lito, alam mo, pinagpe-pray ko, Brad, Lord, kung itong taong ito makabubuti sa church, let them stay. Let them stay, Lord. Pero kung nakikita mo magda-damage ng mga kapatiran ng pamilya, gumawa ka na rin ng way para umalis siya. Kasi hindi ko naman pwedeng paalisin eh. Sa judgment day pa yun, ise-separate ng Panginoon eh. Ikaw na lang, Panginoon, gumawa ng paraan. Eh, nakikita ko naman. Yung po mga nag-i-stay talagang pinag-stay ni Lord yan. Bunga ho yan ang panalangin natin. Amen! Yung po mga pinag-move out ni Lord, may layunin ng Diyos. May plano ang Diyos. Maaring sa iba po sila na ministry, baka doon sila ma-mold, ma-rebuke. Doon po sila lumago sa Panginoon. Amen! Eh kung hindi talaga tinawag yan, eh talagang, kunyari sabihin natin, sugo ng kaaway, eh di sa ibang lugar po siya gagawa ng hindi maganda, at least hindi sa atin.
Amen. Ganun lang po yon. Pero wag ho tayo yung parang sabi ni Sister Marivic, wag tayo masyadong emotionally attached. Ako po dati emotionally attached ako eh. Pag ako ay may member na lumilipat sa ibang church, halos ikamatay ko sa iyak. Talagang nag-asma-asma ako, nahirap ako huminga. Sabi sa akin ng kapatiran, Pastor, wag kang masyadong emotionally attached. May edad ka na, mahirap yan. Totoo po. Totoo po. Amen po. Ang kailangan lang, ano mangyari, tuloy ka lang sa Panginoon. Sino po magpapatuloy sa Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Ang tanong po sa umagang ito, bago tayo mag-pray, 2 puntos lang po isi-share ko sa inyo. Paano ba ang gagawin natin para makapagpatuloy tayo? Yung kahit anong mangyari, anumang challenges, ito man ay atake ng kaaway, o ito man ay consequence ng ating mga pagkakamali. Kasi iba-iba ho klase ng problema eh. Ito man ay indirect attack ng kaaway, hindi tayo ang may pagkakamali. Kunyari, ang may pagkakamali yung mga kasama natin sa bahay. Pero dahil sa sila nagdala ng problema at connected sila sa atin, affected din tayo. So anong gagawin natin kung sa mga nangyayaring ito, makapagpatuloy pa rin tayo? Ano gagawin natin? 2 bagay lang po. Unang-una po, ang sabi ng Hebrews 12:1, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Ang sabi diyan, let us throw everything that hinder us. Iwaksi natin daw, mga kapatid. Lahat ng balakid, lahat daw po na nagpapabigat sa atin, itapon na daw natin yun. Pakisabi nga sa katabi mo, tapon mo na yan. Tapon mo na, iwaksi mo na yan. Alisin mo na yan sa system mo. Alisin mo na yan sa katawan mo. Alisin mo na yan sa cabinet mo. Ang sabi diyan, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Yung mga kasalanan daw po na nagpapabigat sa atin. Pakisabi nga ng serious sa katabi mo, alisin mo na yun. Oh. 2024 na. Malapit na. Alisin mo na yan. Ang sabi po, let us run with, pakisabi po, perseverance. Let us run with perseverance, ang sabi diyan. Patuloy daw tayong tumakbo. At sa pagtakbo natin, anong dapat natin gawin? Iwaksi natin yung mga nagpapabigat sa atin. Ngayon pong 2023, sino po yung medyo bumigat diyan? Medyo bumigat. Overweight, meron ba? Heavyweight. Marami pong nagpapabigat sa atin ngayong 2023. At papasok tayo ng 2024, tatakbo ka ulit. Maglilingkod ka ulit, magpapatuloy ka sa Panginoon. Pero kung mabigat ka, ay mahirapan ka. Kaya ang sabi ng Hebrews 12:1, iwaksi mo na yan. Yung mga extra fats. Sino may mga extra fats dyan? Di ba? Ang hirap po eh. Kahit sa physical na takbuhan, physical na akyatan sa bundok, pag medyo mababa ka, tapos mabigat ka pa, ang hirap po. Dapat po daw, proportion yung bigat natin sa height natin. Nagets po natin? Hindi ko po alam kung ano dapat na timbang natin. Siguro magtanong tayo sa ating pong doktor, sa ating pong family doctor. Dok, timbangin mo nga ako. Overweight na ba ako? Underweight? Heavyweight? Baka ang dami ng extra fats. Pakisabi sa katabi mo, bawas naman. Pwedeng sa physical, pwedeng sa spiritual.
Sa spiritual po, ang ibig po sabihin ng PATS, pressure, anxieties, toxic thoughts, stress. Hindi ko sabing fats, yun talaga yung taba. Yung PATS na sinasabi ko, PATS. Pressure, sobrang pressure na ba? Alisin mo na yan. Anxieties. Naku, mga bata ngayon, bata pa lang daw, ang dami ng bata ngayon nagsasuffer sa anxieties dahil sa gaming. Bawas ka dyan, masama sa brain, masama sa mental health. Masyado kang nai-stress sa gaming, bawas ka dyan. Toxic thoughts, yung mga pag-iisip ng marumi, negative, poisonous, alisin mo yan. Magpapabigat yan sa'yo. Stress. Sino dito stress? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang stress? Tingnan mo, tingnan mo. Umaga pa lang, stress ka na. Matutulog na sa gabi, stress ka pa rin. Bawas ka dyan. Bawas. 2024 na, ilang days na lang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit mabagal, patuloy tayo sa Panginoon. Kasi sabi doon, let us run with endurance. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Pwede po ba natin gawin yon? Magpatuloy tayo kay Lord. Kahit medyo mabagal, parang snail, parang pagong, mahalaga nagpapatuloy. Tanda mo, kahit yung snail na pinakamabagal, nakarating po siya sa Noah's Ark. Naligtas po siya. Kahit mabagal. Anong sense nung para kang si road runner, ang bilis-bilis mo mag-pray, ang bilis mo maglingkod, ang bilis mo mag-mission, pero at the end, tutukod ka naman pala. Sa akin po, di bali nang medyo mabagal, basta tuloy-tuloy. Hindi tumitigil. Hindi humihinto. Kahit nasusugatan, kahit nasasaktan, nagpapatuloy. May mga tao kasi pag nasaktan, ayaw nang magpatuloy. Pero sasabihin ko sa inyo, nasa earth ka. Ang sabi ng ating Panginoon, para kang lamb na ilalagay ka sa gitna ng mga lobo. Hindi ka dyan yung para kang untouchable, maniwala ka, masasaktan ka. Ma-hurt ka. Pwede kang saktan ng katabi mo. Pwede kang saktan ng ibang tao. Pwede kang saktan sa social media. Pero dapat may determinasyon ka, magpatuloy. 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 Ang gustong-gusto ko po si Job. Si Job po, nung sinusumpa siya ng asawa niya, si Job po, hindi po nabawasan yung pagmamahal niya sa asawa niya. Hallelujah. Nabasa niyo ba si Job sa Bible? Ang sabi ng asawa niya, maigi pa, sumpain mo na yung Diyos. Kasi nga, ang dami niyang sakit. Tapos nalugi pa yung negosyo nila, yung family business nila. So bilang babae, naiisip niya, naghihirap na sila ngayon, namatay pa yung mga anak nila. So sinumpa niya si Job, sabi ng babae, nung asawa ni Job, maigi pa, sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Alam mo, napakasakit nun. Napakasakit nun. Galing sa asawa mo, sasalitaan ka ng ganun. Pero gustong-gusto ko po si Job. Hindi po nabawasan yung pagmamahal niya sa asawa niya. Kung babasahin mo yung buong kwento ni Job, sa later part ng Book of Job, nagkaanak pa sila ng marami at naging maganda pa yung marriage po nila. Naging maayos po pamilya nila. Ang nakita ko kay Job, habang nagsasalita yung asawa niya ng mga bad words, nakita niya na hindi yung asawa niya ang nagsasalita. Alam niya si Satan yung nagsasalita. Amen! Kaya hindi siya affected eh.
hindi niya dinala hindi niya dinamdam kasi isip niya, diablo nagsasalita, hindi yung asawa ko. Kasi kung iisipin niya, yung asawa ko nagsasalita, maaaring ma-discourage siya. Sana po, pag nakaka-encounter kayo ng mga masasamang salita sa social media, huwag niyong iisipin na ang nagsalita yung tao na yun. Pwede po ba tayo mag-amen? Kasi sasama loob mo eh. Pag sinabihan ka na, ay, ano ka, ganito ka, ganyan ka. Pag in-entertain mo yung kapatid, naanamnamin mo yung mga salita nila, sabi nila, ganito, o masasaktan ka. Gusto ng diablo yan. Na sinasaktan ka niya nang hindi mo alam. Pero kung iisipin mo, si Satan nagsasalita dito. Huwag ka naman magsasabi, demonyo kayo nagsasalita sa akin ng ganyan. Huwag naman pong ganon. Sa atin na lang yun, ikaw na lang nakakaalam. Pwede po ba yun? Amen. Purihin ang Diyos. Iwaksi natin yung mga nagpapabigat po sa atin. Sama ng loob, galit, hurts, guilt feelings. Alam niyo po, ang sabi po ni Paul sa Philippians 3:13, this one thing I do, forgetting those things which are behind me. Kinakalimutan ko na yung nakaraan. Baka dito, magtatapos na yung 2023, dala-dala mo pa rin yung sama ng loob mo. Sabi po ng salita ng Diyos, kalimutan mo na yan. Excess baggage yan. Extra pots yan. Wag na yan. Patunaw mo sa Panginoon. Pasunog mo sa banal na spirito. Amen? Ang sabi dito ng salita ng Diyos, this one thing I do, forgetting those things which are behind me and reaching forth unto those things which are before. Philippians 3:13. Sabi ni Paul, kinakalimutan ko yung past. Pakisabi, past. 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 Past is past. Past is past. Wag kang haharap ng 2024 na ang dami mo pang baggage, ang dami mo pang burdens. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka makakapagpatuloy pag sobrang bigat ng dala mo. Si Paul, may matindi siyang guilt. Bakit? Matindi yung guilt niya. Kahit naglilingkod na siya sa Panginoon, nagpipreach siya ng Word of God, nagtatayo siya ng mga churches, may past po siya eh. Ano ang past ni Paul? Siya po nagpapatay kay Stephen. Marami siyang pinakulong. Marami siyang pinahirapan, mga babae, mga bata, marami siyang pinapatay. Marami siyang pinabato, pinapako sa krus. Alam mo, kahit naglilingkod ka sa Diyos, hindi naman yan mawawala sa brain mo. Maalala mo yun. Yun yung matinding suffering ni Paul. Na kahit siya naglilingkod sa Panginoon, naaalala niya yung mga kasalanan niya. Parang tayo, di ba? Kahit nandito na tayo misa sa paglilingkod, pinapaalala pa rin ng diablo yung mga past natin. Pero sinasabi ng Panginoon, past is past. Do not dwell on the past. Do not dwell on former things. Magpatuloy ka sa Panginoon. Pinatawad na yan ng Diyos. Hinugasan na yan ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Bakit mo pa iisipin? Bakit mo pa i-meditate? Magpatuloy ka. Makakabawi ka sa Panginoon. Magpatuloy ka. Kahit nahihirapan ka, magpatuloy ka. Makakabawi ka doon sa Diyos. Amen? Kahit maraming humihinto, maraming tumitigil, magpatuloy ka pa rin. Kasi naglilingkod ka sa Panginoon, hindi para sa kanila, kundi para sa Diyos. Para sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, ito na po huli. Paano pa rin tayo magpapatuloy sa kabila ng mga challenges,
sa kabila ng mga pagsubok, mga atake ng kaaway, o minsan tayo rin ang may kagagawa ng mga problema na ito. Ano pa po ang dapat nating gawin? Pangalawa po, huwag tumingin kung saan-saan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingin ka sa likod. Tingin ka sa harap. O, huwag kang tumingin kung saan-saan. Ganyan yun. Huwag kang tumingin kung saan-saan. Ang sabi ng Luke 9:62, yun daw pong nag-aararo, hindi pwedeng lumilingon kung saan-saan. Ang nag-aararo, sabi ng ating Panginoong Hesus, na kung saan-saan naglilingon, hindi daw karapat-dapat sa kaharian po ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hebrews 12:2. Pakisabi po, look unto Jesus. Come on, say it once again. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ano po ibig sabihin niyan? Huwag kang tumingin kung saan-saan. Focus ka lang sa Panginoon. Marami tayong mga kapatiran dito, ang tatagal na naglilingkod sa Panginoon. Ayan, tatagal na po nila. Sasabihin nila sa'yo, kung anong susi, kung bakit sila nagpapatuloy. Sasabihin nila, kay Lord lang kami nakatuon. Kasi kung tinignan namin yung mga tao, madi-discourage kami. Kung tinignan namin yung mga problema, madi-discourage kami. Kung tinignan namin yung mga sinasabi ng mga tao, madi-discourage kami. Kung tinignan din namin yung aming sarili, madi-discourage kami. Pero nakatuon kami sa Panginoon. Kaya nagpapatuloy kami. Amen! Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Meron daw pong uwak. Nakakita na kayo ng uwak? Meron daw pong isang uwak na hindi masaya sa mundo. Hindi siya masaya sa buhay niya. Hindi siya masaya sa paligid niya. Kasi ang tinitignan niya lagi, yung kanyang sarili, yung kanyang kakulangan. Pinuntahan niya si Swan. Sabi niya kay Swan, alam mo, nakakainggit ka, Swan, kasi ang puti-puti mo. Hindi katulad ko, maitim. Lahat sa akin, maitim. Maitim ang batok, maitim ang siko, maitim ang tuhod. Lahat sa akin, itim. Pero maigi ka pa, Swan, ang puti-puti mo. Alam mo, sabi ni Swan, alam mo, hindi totoo yan. Hindi ako masaya sa kalagayan ko. Ang totoong masaya, si Parrot. Kasi si Parrot, dalawa ang color. So, pinuntahan po ni Uwak si Parrot, nakita niya, 2 colors, 2 kulay. Sabi niya, Parrot, ikaw na yata pinakamasayang ibon kasi biruin mo, 2 colors ka. Alam mo, sabi po ni Parrot, hindi totoo yan. Sa totoo lang, ang totoong pinakamasaya para sa akin, si Peacock. Sino yun? Si Pabo. Nandun doon sa kabilang zoo. Alam mo, pinuntahan ito ni Uwak. Nakita niya si Peacock. Pinagkakaguluhan ng mga tao, ang dami nagpapapicture. Ang dami nagsiselfie. Alam niyo po, pag alis ng mga tao, pinuntahan po ni Uwak. Alam mo, nakakainggit ka. Kasi, ang dami mong kulay, different colors. Ikaw na yata pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Alam mo, sabi po ng kausap niya, alam mo, sa totoo lang, ikaw nga nakakainggit eh. Tingnan mo ako nandito lang ako sa zoo. Hindi ako makakilos, hindi ako makagalaw, dito lang ako, nakakulong. Pero ikaw, Uwak, turuan mo yung katabi mo, buti ka pa, Uwak. Nakakalipad ka kahit saan. Malaya ka. Ano po ang message? Simple lang po ang mensahe ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, itabigin mo lang, huwag kang mainggit. Huwag kang mainggit. Ano ngayon kung maputi sila? Ano ngayon kung mas makinis sila? Ano ngayon kung hindi ka maputi? Baka black beauty ka naman. Baka tall, dark, and handsome ka naman.
Di ba? Huwag kang mainggit. Baka mamaya, naiinggit ka sa kanila, pero hindi mo alam, may mga naiinggit din sa'yo. Kasi may mga bagay na meron ka na wala sila. Amen po ba kayo dyan? Another lesson, don't compare yourself to others. Wag na wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Wag. Kasi mabibigatan ka, hindi ka makakatakbo, hindi ka makakapagpatuloy, mahirapan ka sa paglilingkod. Do not compare yourself to others. Kasi pag kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, maaring dalawa pwede mangyari sa'yo. Mag-self-pity ka. Magse-self-pity ka. Maisip mo na kawawa ka, nakakahigit sila sa'yo. Hindi ka mag-i-enjoy sa buhay mo, sa marriage mo, sa paglilingkod mo. Pangalawang pwedeng mangyari sa'yo, pag kinumpare mo yung sarili mo sa iba, magkaka-pride. Pwede ka magka-pride. At pride, pwede ka diyan bumagsak. Amen? Kasi makikita mo, mas greater ka mas higit ka, mas lamang ka. Kaya sabi na salita ng Diyos sa Romans chapter 12, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Amen po ba kayo doon? Wag. Tandaan mo, ikaw ay unique. Pakisabi nga sa katabi mo, you are unique. And because you are unique, you are special. Special ka. Hindi po special na naiisip nyo you are a special child of God. Mas maganda yan. Amen! Tandaan mo, hindi man lahat binigay sa'yo, pero may mga traits, may mga blessings, may mga kakayanan ka na bigay ng Diyos sa'yo. Focus ka. Pakisabi, focus. Focus ka. Magpasalamat ka sa Panginoon kung anong meron ka. Focus ka sa Panginoon. Magpatuloy ka sa Panginoon kahit anong mangyari. Ang sabi po dyan, sa last slide, pakiangat nga anak, sa tuwing napapagod ka, tandaan mo na may mga kamay na handang bumuhat sa iyo pag hindi mo na kaya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil pag kami napapagod, kapag kami ay nanghihina, kapag kami nawawala ng pag-asa, maraming salamat sa kamay mo na umahawak sa amin, nagpapalakas sa amin, bumubuhat sa amin. Kaya Panginoon, ano't ano man ang mangyari, magpapatuloy po kami sa iyo. Sa panahon na masaya kami, sa panahon na malungkot kami, sa panahon na sumasagana kami, sa panahon na may kakulangan kami. Ano't ano man ang mangyari, Lord, magpapatuloy kami sa iyo. At dahil hawak mo kami, iniingatan mo kami, sigurado, Panginoon, matatapos po namin ang takbuhing ito at makakarating kami sa iyong harapan, sa iyong kaharian, upang tanggapin ang gantimpala na laan mo sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.